Kamusta na kayo? Okay lang, di ba? Ako kamustahin niyo. Okay kaya? Praise God, sana ako. Pero kailangan ko sumigaw. Amen? Amen. Hindi tayo dapat manahimik. Sabi nga ng salita ng Diyos, I can do all things through Christ Jesus, who is strengthening me. Amen? Hindi siya nakikita pastor. Malungkot si pastor eh. Pero pilitin natin maging masaya. Amen? Sabi nga ang lahat ng bagay gagawin mo dahil sa kalakasan binibigay ng ating Panginoon. Hallelujah. Sige, bago tayo patuloy na magulay-gulay na salita ng Panginoon sa oras na ito. Kung saan man tayo, sabi nga, kung ano man salita ng Diyos na ipapahiwatig sa atin. Hindi tayo ng gabay sa Espiritu ng Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa pagkakataon ito na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Kami naririto, Panginoon, nagtitiwala at naniniwala, O Lord, na ikaw ay aming kasama, Panginoon. That you will be your presence, you will always with us, O Lord God. Hallelujah. At dalangin ko, Panginoon, ipaalala mo ang mga bagay na dapat namin malaman, Panginoon. At ikaw ang makita at may taas sa aking buhay, Panginoon. Panginoon, salamat po. Umaasa ako sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo, Panginoon. Tunay na wala kami magagawa kung wala ka sa aming buhay. Kaya I will always be thankful for you, Lord God. Hallelujah. Sa iyong gagawin. Hallelujah. Purihin ka, Ma. Minister and every one of us, O Lord God. Salamat po, O Lord. Ang hirap eh. Ang hirap pag nakaupo. Saya ko kanina eh. Sabi ko, ang hirap sa bahay. Malungkot. Punta ako sa church para makapagpurit, makapagsamba sa Diyos. Ito naalisin sa lamigo, no? Baka makita niyo malungkot eh. Pala nulungkot din, bakit? Isa-isa pumasok. Hallelujah. Gusto ko na lumuwi. Sabi ko lang, hindi. Gusto kayo. Sabi, paano mo paano natin ma-overcome lahat ang bagay kung hindi natin gagawin? Thank you. Sandali lang naman si Pastor. Hallelujah. Alam ko naman na unawaan niyo ko. Napakahirap. Kala kong dali. Sabi ko nga kay Kuya JR. Sabi ko, Kuya. Sabi ko kay Kuya. Ikot tayo ng buo, Rizal. Gamitin natin sa sakyan ni Ruby. Ikot tayo. Hirap. Pero bakit itong binigay sa akin ng Panginoon? God great invitation. Sabi nga po. Sabi ko, Lord, why? Sabi ko nga, dapat hindi lamang natin binabasa sa salita ng Diyos. Titignan natin kung anong nais ng Panginoon. Hallelujah. What is God great invitation? Lahat tayo ay tinawag ng Panginoon. Hallelujah. Ano sinasabi sa Matthew 11:28? This is God's great invitation. Hallelujah. Ang sinasabi po rito sa Mateo 11:28, praise God, hallelujah. Kung may Biblia kayo, makapagbukas kayo sa Biblia, dito ay pagbubulay-bulayan natin ang salita ng Panginoon, hallelujah. Kung bakit yan sinabi ang bagay nito. Hallelujah. Wala. Matthew 11:28. Ano po sinasabi rito? Lumapit kayo sa akin, lahat kayong mga nahihirapan at nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Hallelujah. Praise God, hallelujah. Dito in-emphasize ng Panginoon, lahat kayo. Bakit sinasabi niya? Lahat kayong mga nahihirapan at nabibigatan sa ating buhay. Hallelujah. At bibigyan ko kayo ng kapahingahan ng iyong kaisipan. Hallelujah. Then in-emphasize ng Panginoon, sino mga pinalalapit lamang ng Diyos?
lahat yung mga nahihirapan at nabibigatan. Hallelujah. Pagkat ang mga taong ito na nakakaranas ng mga bagay na ito ay napakadali mag-respond sa pagkatawag ng Panginoon. Amen? Hindi niya sinabing lahat kayong mga malalakas. Diba? Mga marunong. Sabi nga, walang karamdaman, walang sakit. Hindi niya sinabi niya nahihirapan at mga nabibigatan. Pagkat ang mga taong ito ang nakakaranas ng paghihirap at ng pagbibigatan sa buhay ay madaling tumugon sa pagkatawag ng Diyos. Amen po ba? Yes. Minsan pinararanas pa sa atin ng Panginoon anong mga pagsubok kaya nararanasan natin yun. Pagkat isa lamang ang lapitan natin dahil gusto natin ng tunay na kapahingan sa piling ng ating Panginoon sa Kristo. Amen po ba? Praise God. Hallelujah. Praise God. Sige po, palakpakan natin yung Panginoon sa kanyang mga salita. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. God, great invitation. Hallelujah. Napakasarap kung maunawaan talaga ang salita ng Diyos. Kung hindi, bakit sa sinabi na ng Panginoon. Lahat tayo naririto ay mayroong katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan sa Panginoon. Kung totally tayo, totoong lumalapit sa Panginoon. Pagkat gusto natin ng tunay na kapahingahan sa ating mga nararanasan sa buhay. Amen? Praise God. Sabi nga po, kung bakit ang mga anak habang tayo lumalapit at lumalapit sa Panginoon, nararanasan po natin ang iba't ibang pagsubok. Hallelujah. Pagkat para maranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Yan, ganda ng kinanta ka nila, di ba? Upang maranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Dahil sa Diyos lamang natin matatagpuan ang tunay na kapahingahan. Amen? Praise God. Totoo po yan. Kanina pa ako nag-meditate, nag-aalos kami. Sabi ko, Lord, paiyak-iyak pa ako di ba? Diba? Siyempre, nakikita mo Uy, tuwasa pa sila. Kamusta na? Praise God, ano? Siyempre, naalala mo diba? Pero okay lang. Diba? Okay lang, ano? Nandiyan kayo okay lang. Salamat sa inyo mga panalangin. Salamat din sa inyo pakikiramay. Sabi nga po na panahon ng ating kapatid na si Sister Linda ay nandito sa lupa. Hallelujah. Kasama-sama tayo nagkakaisa sa lungkot. Pero ngayon nagkakaisa rin tayo sa kagalakan. Bakit? Kasi alam natin siya ay nasa piling na ating Panginoon. Amen? Amen. Praise God. Hallelujah. Minsan nag-iisip din ako. Sabi prayer natin, may sakit. May sakit Anong prayer natin? Kagalingan. Hindi na wala. Namatay. Kasi sinasabi lang natin ay, nasa piling na ng Diyos, masaya na, andun na siya. Pero hindi natin napagpasalamat sa Panginoon. Yung tunay na kagalingan na hinihingi natin. Sabi, Lord, bigyan mo siya ng kagalingan. Restore everything in His life. Hindi natin naisip. Internal healing yung binigay ng Diyos sa Kanya. Amen? Yun ang pinagbubulay-bulay ko noon. Sabi ko, ba't gano'n? Internal healing. Restoration, everything is to hear. Sabi ko, lahat ng bagay ay binigay yung pinalitan ko sa Kanya. Pag sinabi natin internal healing, lahat, magaling na, malakas na, wala nang pagluha, wala nang sakit, karamdaman. Amen po? Yun po yung internal healing na sinabi ng Panginoon. Kaya huwag tayo malulungkot. Kung alam natin, malungkot tayo kung ang salita ng Diyos, kung hindi pa natin napapatanggap ang ating mga mahal sa buhay sa Panginoon. Malungkot tayo. Pero kung alam naman natin na tinanggap na niya sa buhay niya ang ating Panginoon sa Kristo, maging masaya tayo. Pagkat ang kagalingan natin pinapanalangin sa Kanya ay binigay na ng Panginoon sa Kanya. Baga matibigyan natin siya kasama. Amen?
Pero sabi nga natin, masaya na siya sa piling natin, Panginoon sa Kristo. Ano yung pangalawa? Yung physical healing. Pag physical healing po, ang ibinigay sa atin ng Panginoon, meron pong purpose. Meron pong layunin. Huwag po tayong lalayo doon sa layunin ng Diyos sa pagkatawag sa atin. Amen? Ano yung purpose ng Diyos kung bakit binigyan ka pa niya ng kagalingan, kalakasan? Tinawag ka ng Diyos. Ano? Share the word of God. Magpatuloy ka. Huwag kang magpatalo. Kailangan, hindi lang sa'yo, kundi sa buong mong mahal sa buhay, sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo, sa lahat. Dapat po, yun yung purpose ng Lord kung bakit patuloy ka may lakas. Patuloy na mayroong kang kagalingan sa inyong mga karamdaman sakit. Dahil yung layunin ng Diyos ay kailangan gawin natin. Amen po ba? Yung po na iniisip natin, titigil lang ako eh. Para ko si Bakalo. Diba? Ayoko na, sabi ko nga kanina, sabi ko, Lord, sige, subukan ko. Tatayo ako. Iiyak lang eh. Ay, yung masama kung iiyak ako. Iiyak ka naman ako, diba? Naunawaan naman nila eh. Kailangan maging leader, maging malakas, maging matatag. Yung sinabi ng Panginoon, hindi ko inaalis sa isipan ko yung Joshua 1:9. Yan, parati kong idaan na yan pag nararamdaman ko yan. Sabi ko, Lord, ito na yung binigay mo sa akin Joshua 1:9. Sabi mo, magpakalakas ako, magpakatatag ako. Huwag akong matatakot at huwag akong mawawala ng pag-asa pagkat sasamahan mo ako saan man ako pumaroon. Amen? Hallelujah. Kaya salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita. Hallelujah. Na patuloy na nagbibigay sa atin ng kalakasan. Hallelujah. Praise God. Kaya tayo, ito yung pagkatawag sa atin. Hindi lang tayo basta tinawag ng Panginoon. Pag tinawag tayo ng Panginoon, kailangan sumunod tayo sa Diyos. Amen? Kung ano man ang nais ng Panginoon, dapat sumunod tayo. Pero paano natin tayo makakasunod sa kalooban ng Diyos kung hindi tayo nagbabasa ng kanyang mga salita, kung hindi man lamang tayo nakikinig ng kanyang salita, pagkat hindi natin nauunawaan kung ano ang nais ng Panginoon sa bawat buhay natin. Hindi tayo nilikha ng Diyos dito sa mundo dito para pamparami lang. Mayroong purpose ang Diyos kung bakit narito tayo at kung bakit narito tayo sa gawain ng Panginoon. Papalag tayo mga kapatid at nag-response tayo pagkat pinagkatiwalaan tayo ng Diyos sa kanyang misyon dito sa mundong ito. Amen? Anong misyon ng Diyos? Diba? Ihayag ang kanyang salita at marami ang maligtas. Iyan ang ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, mga kapatid. At huwag natin sayangin ang ating buhay o oras natin na hindi man lamang tayo makapaghayag ng salita ng Diyos ng kaligtasan sa ating kapwa, sa ating mga mahal sa buhay. Diba? Dahil ayaw natin sila ay mapahamak. Salamat po sa Panginoon. Ganun ang ginawa ni Sister Linda. Noon, nahirap siya. Hindi niya alam kung paano kami pupunta sa Maynila dahil para ang kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang pamilya ay makarinig ng salita ng Diyos at mapatanggap niya sa ating Panginoon sa Kristo. Pero ang Diyos gumawa ng paraan. Napakalayo ng Maynila. At nagkaroon na relocation ng mga tiga-Santa Mesa. Ang dami-dami po relocation na dapat mapuntahan may Bulacan, may Cavite. Pero bakit dito sa Kabuyaw? Diba? Kasama sa prayer eh. Tinugon ng Diyos para ang kanyang mga mahal sa buhay ay makatanggap sa ating Panginoon. Hindi lamang sa kanya, kundi ang lahat ng kanyang mga kakilala ay maabot na salita ng Diyos. Amen mo ba? Ibang galing, ano? Alam mo, baliwala lang, parang may ginawa ang Diyos. Hallelujah. Makasunod ka sa kanyang kalooban. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi basta-basta talaga ang mga pagsuto, Sabi nga po, hindi lamang kaligtasan ng ating iisip, pag sumunod tayo, tumugod tayo sa pagkatawag ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi lamang ganun. Kasi pag lumapit ka sa Panginoon, totally, you will be repent, sabi nga po. Sabi nga po sa Roma 10:9, sabi, ipahayag mo ang iyong kasalanan. Confess your sin, and you will be saved. Amen po ba? Romans 10:9, believe in your heart that God praise you from the
Raise him from the dead, and you will be saved. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Wala. Hello, hello. Yan po yung nananais ng Romans 10:9. Ipahayag natin ating mga kasalanan at paniwala tayo na si Jesus ay buhay, muling binuhay ng Diyos. Tayo ay maililigtas. Hallelujah. Tayo mga nakakaunawa at patuloy na umunawa sa pagkatawag at pagtugon natin sa ating Panginoon. Hindi po baliwala ang lahat ng ito. Hindi lamang po sa ating mga sarili ang mga bagay nito. Ginagawa natin ito para din sa ating mga mahal sa buhay. Amen po ba? Ligtas na ba mga mahal sa buhay? Mawala man tayo sa mundo, tayo magtitiwala na sila ay ating makakasama pagdating ng araw. Diba sinasabi sa Acts 16:31, di ba? The Holy Spirit God's reminder. Amen? Sabi na Acts 16:31, di ba? Sumampalataya ka. Ikaw at ang isang bahayan ay maliligtas. Mga kapatid na sinabi rito, sumampalataya ka. Hindi lamang maniwala ka, kundi sumampalataya ka sa ating Panginoon sa Kristo. Ikaw at ang isang bahayan ay maliligtas. Praise God. Hallelujah. Anong kaligtasan ang ninanais natin? Ano bang kaligtasan ang sinasabi ng Biblia? Kaligtasan. Diba? Liwa-liwanag sa John 3:16. Ano sinasabi mo rito? Ganun lang lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya kanyang buktong na anak. Ang sino man manalig at manampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. Hindi natin alam, merong kapahamakan eh. Yun yung kaligtasan na hindi tayo mapunta doon sa buhay na wala internal punishment. Meron internal life, pero meron internal punishment. Buhay na walang hanggan, saka buhay ng kaparusahan. Hallelujah. Yun ang gusto nating kaligtasan sa piling ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya sabi nga ng Biblia, hindi lahat ang tumatawag sa akin Panginoon, Panginoon ay maliligtas, kundi yun lamang mga sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sumusunod sa aking salita. Sumusunod. Praise God, hallelujah. Yun po mga kapatid, nire-remind ko lamang sa inyo sa mga bagay na nangyayari. It is marami experience eh. Sa mga panahon ito, tayo tumugon sa Panginoon. Magpakatotoo na tayo sa Panginoon, mga kapatid. Sinasabi nga ng Biblia sa 1 Corinthians 15:58, di ba? Na ang lahat ng iyong pagpapagala ay hindi masasayang. Your labor in the Lord is not in vain. Hallelujah. Pagkat nakatala. Yung ginagawa natin sa Panginoon ay nakatala ang ating pangalan sa buhay na walang hanggan. You are ready. Registrado ka na. Ibig sabihin, pag nakasulat ang pangalan natin sa aklat ng buhay, registrado na tayo. Sigurado ka na. Kaya nga nandito tayo, nag-aaral tayo para siguraduhin natin na tayo ay makakapunta sa kaharian ng Diyos. Amen? Pag wala ang pangalan mo sa aklat ng buhay, mga kapatid, you are not registered. Hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos, sa kalangitan. Di ba sinabi, titignan na aklat ng buhay. Pag hindi nakasulat ang pangalan mo doon, napakalungkot kapatid. Saan mapupunta? Anong pagkukulang na gawa mo? Ano na nagawa ko? Ba't yung nabasa mong Biblia? Basahin mo ng basahin. Hindi mo nalalaman. Hindi na babago sa buhay natin. Ang Biblia ay magtutuwid sa ating buhay. Sabi nga po. Kaya nga sinabi, hindi lang tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay maliligtas. Kundi lamang nakakasunod sa kalooban ng ating Ama sa langit. Paano natin masusunod ang kalooban ng Ama? Kung ayaw natin totohanin mapakilig ng salita ng Diyos o magbasa man lamang ng salita ng Diyos pang tayo nasa loob ng bahay. Amen? Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord God. Hallelujah sa mga salita. Napakasarap po pag meditate ng salita ng Diyos. Napakahilig po. Talagang dating gusto sumunod sa Panginoon. Diba sabi ng Panginoon, maraming nagnanais sumunod sa Panginoon, pero bakit po bumabagsak? Bagsak po tayo sa talagang general requirement ang ating Panginoon kung gusto natin sumunod sa Panginoon. Sinasabi nga po dito sa Lucas 8:34,
Amin po sa Lucas 34, ito po talaga yung general requirement ng ating Panginoon. Kung gusto natin sumunod talaga sa Panginoon, talaga sinasabi, magpakatotoo tayo. Magagawa natin ang lahat ng bagay na ito. Hindi po tayo dapat pabanjing-banjing lang. Dati po sinasabi ni Pastor ang mga bagay na ito. Ang pagpunta natin sa pagsasisa sa iglesia ng Panginoon ay hindi isang reliyon. Dapat isang tunay na relasyon sa Diyos. Amen? Kasi ano ba yung reliyon? Ano tayo sa tradition way ng ating lang? Dati kaya ako sinasabi yun, ang pagsimba natin, simba lang. Amen? Simba lang, okay lang. Parang makita lang ako ng pastor, okay lang, okay, masaya tayo sa ginagawa natin. Dito sinasabi traditional way ng ginagawa natin mula noon. Simba lang. Pero pag talagang ang ginagawa mo yung relasyon sa Panginoon, mga kapatid, Sabado pa lang masaya ka na. Ramdam mo na yung presensya ng Panginoon. Yun yung tunay na relasyon. Yun ang gusto ng Diyos sa atin. Yung tunay na relasyon sa Kanya. Kahit ano nararanasan mo, anong problema mo, dahil alam mo, may relasyon ka sa Panginoon, tala mo, there's nothing impossible to the Lord. Pakalungkot, mga bagay na gano'n. Marami kong naranasan sa buhay. Lalo-lalo na ito huli, sabi nga. Pero dahil may relasyon ka sa Panginoon, masaya ka. At alam mo, matapapagtagumpayan mo. Pero sabi ko, paano mapapagtagumpayan ng mga bagay na yan? Paano mo ma-overcome yan kung hindi mo susubukan? Amen? Subukan mo muna bago ka magreklamo. Tayo reklamo muna di ba? Pero sabi nga, subukan natin. Paano mo mararanasan ang pagkilos ng Diyos? Di ba? Kung hindi natin gagawin yung tunay na kalooban ng Panginoon. Hallelujah. Ano po yung mga general requirements? Ano po sinasabi? Sa Luke 8:34? Rose? Hindi ba? Luke ba yan? Lucas 8:34. Lucas 8. Praise God, hallelujah. Sabi ko rin yun, kung nais ninyo sumunod sa akin, dito yung sinasabi dito, deny yourself and carry your cross and follow me. Ang sabi ng Panginoon, ano yung ba yung deny? Ipagkaila natin. Ano? Oh, deny yourself. Kapagkaila mo yung sarili sa lahat ng bagay dito sa mundo nito. At bitbitin mo ang iyong cross at sumunod sa akin. Hallelujah. Isang number one na napakahirap na talagang gagawin natin. Yung mga bagay na, may ibig sabihin na hindi na tayo umayon sa takbo ng mundo ito. Dahil itong katawang ito ay talagang makamundulo. Pero totoo, ang residence natin nasa kalangitan. Kaya dapat ang kaisipan natin ay pamumuhay tunay sa harian ng Diyos. Hallelujah. Kahit sa man tayo naroon, sa mga tayo mapunta, wala tayong ibang pupurihin kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Amen? Pag yan, totoo po yan. Kahit sino kausap mo. Kaya naaalala nga ng si Ate Becky, di ba? Yung naalala natin mga kapatid. Nanginginig siya sa palengke. Yung tindera tinawag niyang Lord. No? Salamat, Lord. Salamat. Sinuklian lang siya, sinabi niyang Lord. Kasi ang kaisipan niya nasa Panginoon. Kahit sino kausap mo, minsan sa magpipig nyo ka, hallelujah! Salamat sa Panginoon. Minsan nagpapasalamat. Salamat, Lord. Nagpapasalamat. Ibig sabihin, ang buhay mo talaga nasa Panginoon na. Lahat ang gagawin mo, inaayon lamang sa kalooban ng Diyos. Praise God, hallelujah. Kaya sabi nga ng Panginoon, mapalad ang mga nakikinig at tumutupad ng aking salita. Sa Lucas 11:38, sabi nga rito, mapalad ang mga nakikinig at tumutupad sa aking mga salita. Ano ba yung salita ng Diyos? Hindi natin kaya unawain. Pag sinabi yung Biblia, Word of God. Ibig sabihin, sa Tagalog, salita ng Diyos. Alam ba natin ang salita ng Diyos? Ano ba talagang gusto ng Diyos sa atin? Sabi ko nga sa isa na, ano bang memory verse mo? Ano salita ng Diyos ang nasa iyo? Anong salita ng Diyos ang niligay sa iyo? Mula nung makilala mo si Kristo, anong salita ng Diyos ang nasa puso mo? Dahil yung salita ng Diyos ang siyang nagpabago sa buhay mo. Amen? Hindi naman ito nagpabago, hindi mo kaya. Kundi yung salita ng Diyos ang nasa sayo.
Yan ang patuloy na magpapatatag sa buhay mo at magpapalakas ng iyong pananampalataya sa Panginoon. Hindi po baliwala yan. Sabi niyo ng Panginoon, remain on me, and the word, my word is remain in you. Manatili kayo sa akin, at ang salita ko ay mananatili sa inyo. Habang panahon at habang tayo nabubuhay sa mundong ito, kung ano yung salita ng Diyos na ibinigay niya sa iyo, at ito po ay nakasulat na sa ating puso, hindi po yan mawawala. Meron pong magagyari at may magagawa po yan. Amen? Ano salita ng Diyos ang nasa sa iyo? Pag bulay-bulayan mo, bakit binigay sa iyo ng Lord yan? Dahil yan ang magbibigay sa iyo ng katatagan. Amen? Si Pastor, marami. Sabi ko, dami. Diba? Pero siya lang talaga. Joshua 1:19. Tsaka yung Philippians 4:13. Kasi sabi, bakit sinabi ng Lord yan? I can do all things to Christ Jesus who strengthen me. Nung binasa ko lahat-lahat yun, lahat ng bagay ay naranasan na ni Pablo. Naranasan niyang guminhawa, naranasan niyang magutom, naranasan niyang maghirap. Lahat ng bagay ay naranasan niya. Pero napagtagumpayan niya ang lahat ng ito dahil sa lakas dahil binibigay sa kanya ni Jesus. Amen? Hallelujah! Kaya hindi tayo dapat magmalaki. Lahat ng bagay na ito na-overcome mo. Ang Panginoon pa rin ang dapat ito ipagmalaki. Hindi dahil malakas ka. Hindi dahil wala kang sakit. Kundi ang Diyos ang nabibigay sa iyo ng lakas, katatagan, upang mapagtagumpayan mo. Kahit anong uri ng pagsubok ang iyong maranasan. Amen? Sabi mo, minsan, konti lang. Wala nang makain sa tanghalian. Nanlulumo na agad eh. Kapatid, hindi lang tanghali. Hindi lang umaga tanghali. Hindi lang ang gabi pagkain. May merienda ka pa nga eh. No? Pero sabi ng Panginoon, kung totoong maunawaan mo, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa mga salitang namumutawi sa ating mga labi. Amen? Kasi, diba? Nababasa natin yun. Kaya ang salita ng Diyos yung nasa sayo, parati kang puso, parati kang malakas. Amen? Sabi nga ni Jesus Christ, nakausap niya yung babae Samaritana, ay yung mga dumating ang mga disciple na may mga dalang pagkain para kumain sila. Ang sagot ang ating Panginoon sa Kristo. Kumain na ako. Bakit hindi nyo lalalaman kung ano ang aking pagkain? Kundi gawin ang kalooban ng Ama nasa langit. Amen? Busog na tayo mga kapatid. Totoo po yan. Napakasarap namin ang salita ng Diyos. Sa lahat ng pagdating ng mga problema sa buhay, andyan ang salita ng Diyos. Pag bulay-bulayan mo. Kaya ako nung nararamdaman ko na dahil nasa bahay, tunuwa ko na po ang Biblia, nagbasa-basa ko, Lord, sabi ko, first Sunday nga ako pala. Ano ba ang salita mo magpapaging pagpapatatag ko, Panginoon? Hindi lamang sa iling ko, kundi sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hindi lamang, Panginoon, ako magsasalita, Panginoon, kundi patuloy na magbigay ng kalakasan ng aking mga kapatid, Panginoon, hallelujah, sa panahon ng mga pagsubok namin nararanasan. Kaya mga kapatid, salamat po. Nandito tayo, tumugon sa pagkatawag ng Diyos at patuloy na sumunod sa Diyos sa kanyang kalooban. Huwag mo po na natin naisin ang mga bagay dito sa mundo nito sa pagsasabi ng ating Panginoon Kristo. Pagka sinabi ng Panginoon, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, kasama mo ako saan ka man. Ano man ang problema mo, kasama mo ako. Kala ko nga, kakantayin kanina yung kasama natin ng Diyos. Diba? Alam natin yung kantang kasama natin ng Diyos, diba? Hindi ako malulumbay, kasama ko Diyos. Kung sinabi mo kasama mo ang Diyos, malakas ka, wala kang kalungkutan, masaya ka. Sa lahat ng bagay, pagkasama mo si Lord. Kaya habang kumakanta kanina, naiyak ako. Tinignan ko na lang po. Ito nakasulat, Jesus Christ. Nakatitig po ako yan. Tinititigan ko po kanina habang nagpupuri tayo sa Panginoon. Inaalis ko po yung emotional feeling. Pakabigat ko pala yun. Emotional? Ang bigat kalaban. Sabi ko, Lord, hindi dapat ito. Kanina sabi ko, matatapos na Lord, sige, tatayo ako. Gusto ko sumigaw, Lord. Sabi ko gano'n. Gusto ko sumigaw, isigaw ka sa buhay ko. Kung tatayimik ako, paano makikita na yung mga lingkod? Dahil yung mga anak ang katatagan na binibigay mo sa akin. Kaya salamat. Sabi na, salamat sa bawat sa inyo, sa patuloy na panalangin.
ako'y nananalig at nananampalataya. Kung paano ko nananampalataya sa pananalangin ninyo, na ang Diyos ay patuloy na nagbibigay sa akin ng kagalingan, sa panahong ito ng kagalakan sa aking puso, nananampalataya po ako. Tinanggap ko na lahat ng bagay. Amen? Praise God, hallelujah. Sige po, para sa Panginoon, hallelujah. Praise God, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Sabi nga po sa Kawikaan, tingnan mo nga Kawikaan, Kawikaan 8:34, Kawikaan pala ka ito. Kawikaan 8:34 pala. Yung kanina pala. Ito lang natin ulit. Sabi nga po. Father's 8:34. Ano sinabi? Blessed is the man who listens to me, watching daily in my gate, awaiting that my door falls. Hallelujah. Sabi ko, pinagpala ang tao ang nakikinig sa Panginoon. Amen? Kaya mapalad tayo mga kapatid eh. Dito ako sa harap niyo, ako nagsasalita, magpapasalamat ako sa Panginoon dahil bawat isa sa atin, ginagamit ang Diyos para ang kanyang salita ay may bahagi sa bawat isa. Huwag po natin papaliwalain yan. Kung ano ang binigay sa iyo ng Diyos, ibahagi mo sa iba. Sabi nga ng Panginoon, dapat paunawaan natin words for words, sabi nga po. We will respond everything what God tell us, sabi nga po. Kung ano sinabi ng Diyos sa iyo, ipakita natin. Kaya sinasabi nga ng maraming tao, ayan, tingnan mo, alam mo walang problema, pero masaya siya. Alam mo, hindi na dumadamas ng mga pagsubok, pero makikita mong kalakasan. Hindi po akin ang kalakasan, hindi po atin ang ating mga nangyayari sa atin, hindi po sa pamamagitan ng tayo malakas, o kundi ito sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo at sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya kung wala kang salita ng Diyos, mga kapatid, pag-aralan mo. Huwag mong kalitaan basahin ang salita ng Diyos. Meditate it. Pagkat may ituturo sa iyo ang Panginoon. Hindi lang ito mga kapatid. Sabi nga, hindi lang mo sa pagtayo sa harapan ito, kundi saan ka mo pumunta, gagamitin ng Diyos yung salita niya na iyong inaral. Amen? Kaya tayo nag-aaral, saan man tayo naroon, may reunion tayo magkakapatid, share the word of God through prayer. Amen? Tayo ba nagagamit sa pamilya natin? Pagka tayo may mga okasyon, tayo po'y nananalangin. Diba? Praise God, hallelujah. Kaya sinasabi sa praise God, tuloy ng Panginoon, mapalad ng mga nakikinig na aking mga salita at nag-gumagawa nito. Di ba mababasa natin yan sa James 1:22? Praise God, hallelujah. Ano sabi? Ito po yung version natin. James 1:22. Hallelujah. Praise God, hallelujah. Sabi po sa James 1:22, dapat pagtupad kayo ng salita at huwag pagpapilit lamang ayong dinadaya ang inyong sarili. Amen? Kaya pag hindi natin tinutupad ang mga salita ng Diyos na ating naririnig, dinadaya lang pala natin ating mga sarili. Kaya mga kapatid, encourage you, tuparin ninyo ang salita ng Diyos pagkat alam ng Diyos yan. Huwag na natin dayain natin mga sarili. Kung bakit nandito tayo upang patuparin natin ang kanyang alooban. Amen? Amen po ba? Amen! Praise God! Parang hindi. Naintindihan niyo ba ako? Amen! Bakit hindi niyo ako naintindihan? Sabihin niyo. Hindi ko alam eh. Parang naano yung pangako. Kanina pa kasi hinihilot ko. Parang pakiramdam ko, lumalaglag. Buti nga, hindi tumilapon yung ipin ko. Sabi ko, Lord, pabayaan na. Maging katawa-tawa. Lumalaglag eh. Kaya hinihilot ko yan eh. Sabi ko siguro, sabi nga, nag-iisip ka eh. Totoo pala, huwag ka ma-stress. Diba nararamdaman mo pag-stress ka, pag-isip ka ng isip, iyak ka ng iyak, nakakapaghina. Lalo na yun, diba, isang linggo po wala akong exercise. Isang linggo, nandun ako sa
sa ating kapatid. Hindi ako nakapag-exercise, hindi ako nakapag-walking, hindi ako nakapag-bike. Hanggang ngayon, mga kapatid, sabi ko lang sa mama. Kaya, hirap na hirap po ako maglakad. Sabi ko, Lord, start again, ha? Samahan mo ko. Sinabi ko naman sa iyo, hindi kita iiwan, hindi kita tapos. Kahit saan ka mapunta, sasamahan kita. Ako ang iyong Diyos. Amen? Amen! Sige mo mga kapatid. Hallelujah. Kaya mga kapatid, ito ka-encourage sa every one of you. Sabi lang, mamuhay tayo na naayon lamang sa kalooban ng Diyos. Hallelujah. Deny yourself and carry yourself. Do not conform to this world, but to renew your mind. Sabi nga po, huwag na tayo umayon sa takbo ng mundong ito, kundi magbago na tayo ng pag-iisip, na galing sa ating Panginoon. Amen? Praise God, hallelujah. Kaya mga kapatid, maraming salamat sa Panginoon. Kamusta na kayo? Lumakas pa tayo? Amen. Kaya tayo pinalalakas ng Lord, lahat ng bagay na yan, meron tayong mararanasan. Kaya yung salita ng Diyos, huwag natin kalilimutan. Kaya ko to, hindi kaya ni Jesus to. Kaya nga I can do all things to Christ Jesus. Hindi mo ginagawa yan. Hindi ko ginagawa ito dahil sa aking sarili. Ginagawa ko ito para sa Panginoon. Eh kung ganang akin lang naman mga kapatid, doon na lang ako sa bahay. Nakahiga ako. Oh, paikot-ikot sa higaan. Paiyak-iyak. Oh, imot-imot. Imot-imot. Dahil ako, ba't ko iniwan eh? Eh, hindi naman yun ang gusto ni Lord eh. Eh, tumayo ka. Ano gusto mo? Paano mo ma-overcome niya kung ikot ka na ikot yan? Isip ka na isip. Uy, kanina isip ako. Nakita ko na Sister Elsie, si Sister Celia, pero ano, di ba katabi ko si Sister Linda? Wow! Naisip ko. O nanay, kamusta ka na? Hinihintay ko magsalita na din. Kasi magkatabi kami. Papatiin ako, pastor. Sabi, hinihintay ko yung, o nay, kamusta ka na? Nay, wala ka na talaga. Hindi ka na kinakamusta yun. Eh, ano lang sa akin, biro ko lang. O nay, wala ka na eh. Hindi ka na kinakamusta. Kasi noon, di ba, pagpasok ko yung chat, o nanay, kamusta na? Sabi nga, di ba, pakasarap eh. Okay lang pag may sakit pala, sa kwarto, at least nakikita mo. Pag wala pala, doon mo pala mararamdaman, wala na. Eh, magkatabi yung kwarto namin, di ba? Dadaan ka, isilip ka. Amoy-amoy ka lang. Sabi niya yung Eds, Tatay, nandiyan pa yung amoy niya. Praise God, hallelujah. Ang sarap eh. Ganun na lang pala. Okay lang. Pero huwag ito malungkot, mga kapatid. Pero dapat makita mo yung lakas mo. Dahil yung lakas mo na sa'yo ay sa Panginoon. Doon ako sa purpose ng Panginoon, mga kapatid. Binigyan niya ako ng lakas. Binigyan niya ako ng kagalingan. Doon ako sa layunin ng Diyos kung anong gusto niyang gawin ko. Kaya mga kapatid, walang iwanan. Ha? Iniwan tayo ni Sister Tuta. Hindi tayo iniwan. Makakasama din natin sa pagdating ng araw. Amen? Meron na tayong intercessor sa Panginoon. Naku, pag si Sister Linda pag nanalangin niya, ako, hindi mo ang hawak ang manalangin niya. Lahat ipinapanalangin niya. Isa-isa yan. Kasi magkatabi kami pag nanalangin niya. Pag nag-speaking tongues yan, walang pakialam sa kapitbahay yan. Sinisigaw niya talaga yan. Ako na lang nag-aaral, sabi ko gano'n. Gusto ko siya pigilan, pero hindi niya pwede. Kasi puspos na siya ng Espiritu ng Panginoon. Ang lakas pa na lang yan, alam ko maririnig mo kung kapitbahay mo siya. Pero yun ang bigay sa kanya ng Panginoon. Kaya pinababayaan ko. Hallelujah. Kaya salamat sa Panginoon, sa umagang ito, sa bawat isa sa atin. Kamusta na lang. Si Pastor, okay lang. Kaya mag-alala. Kung ano yung plano ng Diyos, siya maghanap ng Panginoon. Amen? Magsasama pa tayo ng matagal. Amen? God bless. Hallelujah.